hindi maganda sa kalooban? Ilan kaya ang anak ng ama na sinasabing kalugod-lugod siya sa gawa niya, subalit marami siyang hinanakit sa kapwa niya nilalang? Ilan kaya ang sa akala'y mapagtatakpan ng ginagawa niya na ang kalooban na may nababasa at natatarok ng ama? Mga minamahal, katotohanan itong aking tinuturan, subalit ilan nga kaya ang tuwirang makikinig at susunod sa kalooban ng ama? Sapagkat nga, may mga taong sa palagay nila, manalangin lang, gumawa ng mabuti sa kapwa, ang aral niya ay ayaw namang sundin na mainam. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, magpatawad ka nang patawarin ka ng ama. Kay buti ng ama, kay dakila niya walang bali ang lahat ng handog niya sa bawat anak niya, sapagkat walang hinihingi siyang ganti. Subalit ang mahalin mo ang kapwa mo, isang kalugod-lugod sa pananaw niya. Kaya't ang bawat isang nalulugod ang ama sa bawat ginagawa niya, siya mismo ang nakadarama kung gaano ang ligaya ng puso niya. Pawang katotohanan itong sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Tinatakan niya kayo at pinagkalooban ng kanyang espiritu, bilang katunayan, tutuparin niya ang kanyang pangako. Maliwanag ang pawang katotohanan. Ang amay nangusap ng pawang tapat at makatotohanan. Hindi siya katulad ng nilalang. Sa 100 sasabihin, ang 50 di pa matutupad. Subalit ang ama, ang bawat binigkas niya'y may katuparan na masisilayan ng nilalang. At ang espiritu niya'y binigay niyang patotoo upang sa gayon ang nais makalaya, kapag tinanggap ang katotohanan, makalalaya sa kamalian. Subalit, ilan kaya ang nagiging ganap upang maging ganap siya sa pananaw ng ama, na kung sa kanyang pag-uugali ay magiging dapat ang kalooban ng ama, ang siyang tutuparin niya, ay mararamdaman niyang tuwirang buhay siya. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, muli, ang may pandinig ay nakarinig. Ano minsan ang nagiging ugat ng pagkakasala? Ang pagdaramdam, ang pagtatampo, ang paghihinanakit, ang pagsiselos, ang pagkainggit, ang masamang isip ng tao sa kapwa-tao, na hindi kayang tutulan ng damdaming tao at kaisipang tao. Kaya ibinigay ang espiritu upang ito ang tumutol sa damdamin mo, upang itong humadlang sa isip mong marumi at mahawi ang duming ito at mapalitan ng kalinisan. Subalit, sino bagang dinadaya ng tao kung ang sarili niya, kung sarili niya mismo ay nagmamaang-maangan siya'y mabutit malinis na totoo, di bagat siya rin mismo. Kaya't kung sinong nagdadala, siyang nahihirapan, nabibigatan. Buhay ba ang ama? Kaya katotohanan ang sa akin tinuturan, muli sumainyo ang kapayapaan. Kami ba'y tulad ng iba na kailangan pang may rekomendasyon para sa inyo
mula sa inyo. Kayo na rin ang aming rekomendasyon, nakatitik sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin. Ito'y nasusulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Kung walang Espiritu ay walang mahahayag na katotohanan. At kung walang tao, walang uulat at walang hahayagan. Kaya't ang sino mang tinataka ng Ama na nag-ulat ng katotohanan, hindi ganang mula sa kanya ito, kundi ganang mula sa kanyang karunungan. Kaya't ang sino mang maniwalang kapwa niya nilalang sa katotohanan kanyang pinagtatapat at hinahayag, sino kayang makikinabang? Hindi bagat kapwa niya rin, natuwirang tumanggap, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sapagkat ang salitang hindi tinta ang pinangsulat, sa diwa itinata. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay nga po ba ang Diyos? Maraming nakakausap ko minsan ay bakit nga ba ikaw ay masakit ang ulo? Hindi ba kaya ka sumakit ang ulo sa galit mo, hindi mo mapigil? Paano ka po ba namang magpipigil sa ganyang pag-uugali ni ganito, ni ganyan? Nasuri mo naman ba yung ugali mo bago ka hindi makapagpigil? Ayan po ang hindi ko ginawa. Mali ka rin diyan. Buhay ba ang Diyos? Kung minsan naman, pagpapalit pa sa kalusugan yung hayop, alam na masama ang magalit dahil lang sa pusa, dahil lang sa tuta, dahil lang sa aso, pinagpalit yung malusog na katawan, nagdamdam na galit. Aba, sabi ng Ama, kung tunay kang matalino, alamin mo ang nakasasakit sa'yo at para sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga kung minsan ay mahirap magulat, subalit madaling maghayag. Tama ba ga? Mahirap magulat ng katotohanan, subalit yung chismis ng kapwa ay madaling ihulat ng katauhan. Buhay ba ang Diyos? At napakadaling tanggapin ng tao. Kaya kung minsan, kala ng tao, tuwang-tuwa ang kapwa niya sa kanyang mga kinukwento. Pero saan ka? Galit na galit naman ang Ama sa kanyang kadaldalan. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, kung minsan hindi masama yung magbigay ka ng isang halimbawa para kapulutan ka ng iyong kapwa na halimbawa ay may dinadamayan kang kapwa na namumblema sa kanyang pamilya sa ganito, ganito at ganyan. Hindi masamang ibahagi mo na kung ano ang pinagdaraanan mo rin. Subalit, hindi sa lahat ng kapwa na ibabahagi mo ang mga pinagdaraanan mo sapagkat may mga taong hindi mapagkakatiwalaan. May mga taong hinahanap lamang ay ang paninira ng kapwa para bagang asong ulol na naghihintay lang ng sisilain. Kaya hindi rin nararapat na sa lahat ng kapwa mo ikwento mo. Maliban kung nababatid mo na ang kapwa mo'y maaring makaganda, makabuti sa kanya ang isang halimbawa mo. Subalit maraming tao ang mailabas lang ang sama ng loob, mailabas lang ang kung anong laman ng dibdib. Walang pakialam, para ba siyang pambura na, bura ng bura, bura ng bura, bura ng bura. Kamukat-mukat mo, bay wala palang natira. Mga minamahal,
Naway maunawaan ninyo ang isang talinghaga. Ano ba ang pinag-uugatan ng karamdaman? Kasalanan. O bakit hindi ito maiwasan ng nilalang? Kaya, yung mga nagpapakatuto, ang tingin naman ng iba na hindi nagpapakatuto ay nagmamagaling. Kaya, ito ang pananaw ng mga eskriba at pariseo sa isang Kristo. Nagmamagaling. Akala nila, malulugod ang Ama kung parurusahan pa itong Kristong ipako sa krus, sapagkat nilalamangan pa raw itong si Moises. Saan kay alam naman ng Amang ayaw lang nilang may lumamang sa kanila sa karunungan, sapagkat takot silang mawala ng parokyano, mga saserdote. Buhay ba ang Ama? Kaya nagkaisa sila. Subalit ngayong panahon na ito, ulat na sa buong daigdig, ang Kristo'y nabuhay at muling binuhay. Ang Kristo'y namatay, ang katawan at muling nabuhay. Kaya ang sino man na mulat na sa katotohanan ng Kristo'y ibinaba para sa kaligtasan niya, dapat magsabuhay ng salita ng Kristo. Subalit ilan kaya ang natuto sa salita ng Kristo na wala naman sa pagsasabuhay? Yun ang kahabag-habag sa pananaw ng Ama. Yaon ang kalungkot-lungkot na dinaranas ng Espiritu niya, sapagkat kung minsan ang tao ay maisingit lang ang sarili, kahit mali pananaigin niya ang kanyang katwiran. Subalit sa pananaw ng Ama, kailangan kong mali ka, itama kita, anak kong minamahal. Buhay ba ang Ama? At kapag natama ka, nagalit ka man sa akin, ako naman ay masisiyahan kung may tamang susunod sa akin. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ay, kung minsan sabi ko, Ama, kung ako po ay tagapakinig at tagasunod, at mayroong mas malamang at mas magaling, na parehas din kami ng kakamtan, pipiliin ko ang tagasunod at tagapakinig na lang ako. Sapagkat ang tagapakinig at tagasunod ay waray. Kakaramputan ni susuko, diba? Subalit yung pinagmumulan ng salita, kailangan lahat ng sinasabi na gagawa. Buhay ba ang Ama? Kaya napakahirap magsalita nang hindi mo na isasagawa. Kaya alam niyo po, pag binasa ko ang Bibliang ito at sinabi ng Panginoon, ito tala, Diyos ko at Ama ko, matupad ko nawa ang kalooban mo. Maghari nawa ang kalooban mo sa akin, huwag ang kalooban ko. Ipaunawa mo nawa sa kapwa ko ang nais mo ng masunod na tulad ng kaloob at kagustuhan mo. Akala niyo po ganun kadali? Napakahirap po na masarap. Buhay ba ang Diyos? Subalit, ilan kaya ang masisiyahan na kapag nakita niya yung kapwa niya ay nagsasakripisyo para sa kanya, siya rin ay magmithi na makipagtotoo? Ilan kaya? O ilan yung sa sakripisyo ng kapwa niya wala siyang pakialam, basta siya lang ang masyahan? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, o sige nga po, kayo nga tumindig dito. Pero alam niyo po, sabi ko sa Panginoon, salamat po at isa ako sa napabilang. Salamat po at isa ako sa pinagtiwalaan. Kalakip ng pasasalamat sa mga binigay mo sa aking mga lingkod mo, naway pare-pares kaming magtagumpay sa iyo. Sapagkat kapag nasumpungan mo ang Diyos at pinagnilayan mo yung kanyang kaloob sa iyo, mapalad ka.
Sapagkat sa laksang bilang ng tao, isa ka sa ginamit niya. Hindi ba kalugod-lugod na tumupad ka sa kanya? Bakit kaya mayroong binahaginan ay binabaliwala? Bakit kaya mayroong binahaginan na akala niya lahat ay tama ang kanyang gawa? Samantalang nababasa na naman ng amang kalooban niya. Samantalang nababasa naman ng amang isip niya. Aba, kung pare-parehas na tama iyon, tama iyan, at abay, gano'n na rin ang gagawin ko. Magaan, di ba ga? Kaya ako minsan ay napapaganon po ako eh. Bakit? Abay, kapag parehas lang kami ng kinamtan ng mga ganong pabibiri-biri. Tapos harapin ko na lang ang buhay, parehas din kami. Ay, gaganunin na rin ang sarili ko. O, di ba? Di ba? Pare-pares na lang. Ba? Hindi mo nga iniiwan ang tahanan para sa paglilingkod. Pagkatapos parehas lang kayo ng nagpapakahirap at ng hindi. Hoy, Panginoon, matutulog na lang ako. Di po ba? Kala nyo? Hindi minsan na pumapasok sa isip ko yan. Kinokontra ko lang. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po. Totoo po. Aba, minsan nagmamasid din ako. Aba, Panginoon, unfair naman. Ako, pag mulat ng mata ko, pag gusto mo akong magmensahe sa internet, ako inaakay mo dito. Aalis ako dyan anong oras. Pagkatapos ka ako, may tatawag, may sasagat. Hindi po ako nagre-reklamo. Kaya lamang, kung pares lang kaming pares pala ng mabuting ginagawa namin, gano'n na rin pipiliin ko. Patawad po, Ama ha. Patawad po. Sabi ko, patawad po. Nakikipagliga ko sa iyo ng parang anak mong totoo dito na nakikita. Sabi, anak, mapalad kang may sinuko. Kaysa ang alam niya ay sukong-suko, pero wala pang naisusuko. Sino po yung mga sinasabihan niyang ganon? Yung mga taong ang tingin sa sarili, napakabutit, napakaganda na ng ginawa, subalit zero pa sa Ama. Ikaw ba po, Kunching, mabuti na ginawa mo? Wala po ako sinasabi. Ako man mismo sa sarili ko, hindi ako sigurado. Kaya hindi ko tinatawag na banal ang sarili ko't mabuti. Kaya araw-araw nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Baka may kasalanan ako hindi ko alam. Tama po ba? At bawat araw tinatanong ko sa Panginoon, baka may kalabisan ako at may pagkukulang pa. Ituro niya sa akin. Kaya hindi ko tinitingnan o tinatanaw na matuwid ako. Kaya po, pinagsusumikapan ko. Nagsusumakit ako. Ang ibig ko lamang po sabihin, kung yung nagpapasarap pares lang kami ng kakamtan, doon pa rin sa kaharian at katabi ko siya, ay magpapasarap na muna rin po ako. Buhay po ba ang Diyos? Pa? Totoo po ba yon? Aba, naunawaan niyo po ba ibig ko sabihin? Ako yung nagpapakatak-tak-tak-tak ng pawis dito, pasambasa ang damit ko bago ako umalis sa inyo. Pagkatapos tinatawanan ako ng kapwa akong mabait at magaling. Oy, tapos pares lang kami ng kakamtan. Matutulog na lang din ako. Buhay ba ang Diyos? Nako, kaya salamat sa mga nagpapakatotoo. Salamat sa Ama. Aba, kung minsan po yung tao kaya lang nasasabi yun ay dahil kaya niya. Pero, paano kung mahirap kang tao na gusto mong gawin yaon? Na wala kang magawa, pero alam ng Ama kung ano laman ang puso mo para sa kapwa mo. O di ba ga? Kaya lang nasasabi ng iba dahil may kakayahan. Subalit, yung kakayahan na yun ay hindi pa totoo. Kaya hindi po ako papayag na pare-pares lang ang kakamtan. Kung pare-pares lang po, inuulit ko po, matulog na lang tayo. Buhay ba ang Ama? Tama ba mga kaps? Mga choir, IT team, alagad, pawang katotohanan po, kung anong ginawa mo, siyang gantimpala mo. Kaya't kung anong kasalanan mo, siyang kaparusahan mo. Doon po ako natatakot. Kaya pinagsusumikapan ko po na sa isip, sa salita, at sa gawa ay maging makatotohanan ako. Sapagkat mahirap pag niloko ko kayo, karami ninyo.
Hindi, yung ganti sa akin naku, baka hindi na ako makausad. Kaya, masarap makipagtotoo sa Diyos na di mo nakikita, ngunit ang Espiritu niya ay tapat at totoo na kinikilala mo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga maliwanag na tinuran. Sino ang kinalugdan ng Ama? Yung balong walang maibigay, na lahat ay binigay, o yung mayaman na pinili binigay? Wala po akong pinatatamaan. Ito'y pawang katotohanan lang na nakaakma sa banal na aklat. At hindi ako lalagpas sa aking ibebahagi. Kahit na ako po'y nabubulol, sabi. Ay, bulol si Apo Kunching. Ibabahagi, ibebahagi, sabi ng English. Dahil hindi na alam sabihin yung diretsong Tagalog. Tin-translate sa Tagalog. Kasi ibebahagi, ibebahagi. Ganyan magsalita. Ako po'y Tagalog na Tagalog. Kaya ibabahagi. Buhay ba ang Ama? Amin na mahal. Tayo po'y naririto sa dakong ito upang ating pakinggan kung gusto ninyong makinig. Ang bahagi lamang pong karampot sa bawat araw ng hindi nyo nakikitang Diyos na buhay. Na kung dadamhin ninyo, ay madadama ninyong tulad naming nakadama, kaya na ipagsisigawan ang kadakilaan niya. Subalit, kung para sa inyo ay makapagkakasala pa sa isip at damdamin ninyo, para pong naging walang kwenta ang kaloob ng Ama. Kaya mapapalad kayong may nabahaginan na nakadama at nakakilala. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, pakatandaan po ninyo, sabi nga po ng banal na aklat, hanapin nyo kung saan. Gusto kong magbago, di magawa ko, sapagkat mas malakas ang katawan ko, ang ganang kalooban ko, sapagkat ang espiritu ko ay mahina pang totoo. Kaya, palakasin nyo ang espiritu nyo na mula sa Kristo Ama at mararamdaman ninyo na tapat at totoo siya. Yan po ang pawang katotohanan, mga minamahal. Bakit po ng panahon ng Kristo nagsitalikod ang mga apostol niyang iba? 72 ang nauna. Ilan ang natira? Anong sinabi ng Kristo? Kayo man ba ngayong nagsasabi na ako ng pawang katotohanan ay tatalikuran niyo na ako? Kaya yan po ang totoo. Sa katotohanan ng tao'y tumatalikod. Sa kabalian, patuloy na humaharap. Kaya't ang mga natira ay siyang binigay ng Ama para bigyan naman itong Kristo na puspusin ang Espiritu at maiulat ang totoo, makayanan nila ang gagampanan nila. Paano po kung gayon ang katwiran nyo? Wala na pong Kristong bababa sa harapan nyo at Espiritu na lamang. Tatalikdan nyo Espiritu? Kawawa kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, manapa, huwag ka nang maging sutil, huwag ka nang maging matigas ang loob, at huwag ka nang magpakataas-taas pa. Magpakababa ka at sumuko, dahil wala nang iba pa na susuguin sa iyo, kundi ang salita na lamang ang palalaguit, palalawakin sa taong tatanggap at makikinabang. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? O, kumusta ka na? Iba na aura mo, no? Yan lang ang nakapagpapasigla. Ang pagtanggap, ang pagkilala. O,
Eh kung matarik ka, kung mataas ka, at di marunong tumanggap, wala kang madarama. Kaya alam niyo po ba, yung mga palalo at matigas ang loob, hindi naman napaghaharian ng Diyos eh. Eh kapag sinabi niya, naghahari sa akin ng Diyos, oy nako, baka mapipikan yan. Eh kasama ng ugali mo, pinaghaharian ka ng Diyos, ay tutularan na lang din kita. Buhay ba ang Diyos? Kaya po, Kunching, ano ba naman yung sinabi mo, Diretsan? Ba, hindi ko po alam yon. Eh, totoo lang naman po, di ba? Eh, araw-araw, panggalatok mo na lang yung pagmumura mo at pangungutsa mo sa kapwa mo. Parang kornik mong inunguya yung pangungutsa sa kapwa mo, paghatol sa kapwa mo, paghusga sa kapwa mo, pagkatapos ay mabuti kang nilalang, pinag-arian ka ng Diyos. Ay, nako. Ako na rin kaya gawin ko yon. Mapag-aharian pala ako ng ganon. Hindi na ako magpupuyat, hindi na ako magpapagal. Tayo na, magbago. Balik na natin ang tayo'y tao. Buhay ba ang ano? Tamo, pumalakpak kayo. Hindi nyo naintindihan yung sinabi ko. Buhay ba ang ano? Yan ang tao. Nauna pa yung pag-amen pero hindi alam ang sinasabi at narinig. Patotoong huling-huli kayo. Buhay ba ang Ama? Nako, mga minamahal. Kaya, pakatandaan po ninyo, huwag niyong dayain ang sarili niyo at sigurado magiging masaya kayo. Isuko niyo kung ano kayo. Wala namang magsasabi pa sa inyong kapwa-tao niyo na, huy, magnanakaw ko, ba't ganyan? Kahit na hindi mo ihayag kahit kanino pa kung anong lihim mo na kasalanan mo, isinuko mo lang sa Ama ito at di mo na babalik-balik at uulit-ulitin, malulugod siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Eh, ang hirap naman sa tao eh. Bukod siya hindi, mayroong siyang ginawang hindi niya masambit-sambit at di niya maihayag. Eh, meron pa rin siyang hayagang ginagawang kabuktutan eh. Paano ba yan? Mga minamahal, magsitulog na lang kaya tayo kung tayo makikipaglokohan sa bawat isa. Subalit, napakabuti ng Panginoon. Ang gusto niya, huwag siyang magsawa at di kayo pagsawaan para siya'y makakita at makapili ng ihahatid niya sa Ama. Buhay ba ang Ama? O, kaya, nagmimithi ba kayo na maihatid sa Kanya? O, kalimutan mo na. Kaya sabi ko sa iyo, pag umuwi ka niyan sa inyo, maiiba din destinasyon ng isip at damdamin mo eh. Kaya lang hindi ka pwedeng tumira dito, no? Dahil kailangan may anak ka ring titira. Sinisigurado ko sa inyo mga pasyente, kung dito'y nakakapagtimpi kayo, pag uwi ninyo sa inyo, di kayo makakatimpi. O bakit? Eh pag nakita mo yung asawa mo sugarol, may sakit ka na nga, ayaw ka pagtantanan. Ang asawa mong, nakaw. Sabi ng Ama, kahabag-habag naman kayo mga nako. Dasal kayo ng dasal, ayaw nyo magbago. Buhay ba ang Diyos? Apo Kunching, ba't naman ganon? Bay, wag niyo po akong tanungin. Ang tanungin niyo po yung sarili niyo. Mayroon po bang sinabing mali sa inyo? Po? Mayroon po ba? Eh, tumayo nga po kung mayroong mali. Eh, kaya lang magiging mali, ayaw ng damdamin mo. Subalit kung tatanggap ang damdamin, totoo lahat ito. Buhay ba ang Ama? At yan ang pagkakamali ng tao. Takot niyang tanggapin ang totoo. Galit niyang tanggapin ang katotohanan. Kaya ayaw niya. Sapagkat kapag tinanggap niya, may babaguhin siya eh. Eh takot pa siyang magbago. Eh kailan kaya siya susuko? Alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Hindi. Kaya ang wika ng Kristo, magmadali ka. Nang sa gayon, ang bawat araw mo, maging mabuti ang pandama mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan itong sakit tinuturan
Ang bawat araw ay kapakinabangan at nagiging makabuluhan sa taong may malinis ang kaisipan. Kaya sa inyong lahat, magliwanag nawa kayong ganap. Nekkarameniyahan, nekkarameniyahan, nekkarameniyahan. Sa katotohanan lamang po, kaya yung iba ayaw nagtutungo rito. Eka, pinatamaan na naman ako. Bay, wala pong pinatatamaan sa inyo. Siya po, kunching, di kayo kilala. Subalit ang Espiritu ay kilalang-kilala. Kaya kung ano yung nakaharap at kausap, yun ang sinasabi. Ayaw tumanggap nung kaharap at kausap. Kaya yung tumanggap, nagalak. Yung ayaw tumanggap, ay nako, parang bulate, purong sulong siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ulit-ulit ko naman ding sasambitin sa inyo. Umayaw mat magalit kayo, nandito pa rin si Constancia ko. Hindi naman kayo ang nag-atas sa kanya at hindi naman siya ang susundan ninyo. Kundi kung sinong nag-atas, siyang dapat sundan nyo. Kaya kung susunod kayo, may makikita kayong pagbabago. Anong masama ngayon, mga mahal ko? Hindi ba't dahil sa pag-ibig ko sa inyo, kaya ginagawa ko ito? Kung di ko kayo mahal, walang pagtutuwid na gagawin ako. Katotohanan, itong saki tinuturan. Ang taong may pandinig ay nakarinig. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Oh, nekkarameniyahanam. Katotohanan, itong saki ipinigkas na tuwirang nasisilayan sa sandaigdigan na kung nanamnamin lamang ng mga taong nabubuhay, magigising sa katotohanan, magbabagong buhay. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, ano? Kapag hindi ka sigurado sa sinusulat mo, may mga taong matatalino, ginagamitan muna ng lapis, hindi ballpen. Sapagkat para madaling burahin at saka nila ilalagay doon sa tamang listahan na o sulatan na. Subalit mayroong mga taong hindi naisip yon, ballpen agad, kaya bura, kit. At yung iba naman may ginagamit na stroke pen. Ano? Alam niyo po, iba't iba ang gawa ng tao. Subalit ang Ama, tandaan po ninyo, ang mga tinala niya sa banal na aklat, walang bura-bura. At kailan may hindi na mabubura yan. Kung anong sinabi niya nung una, hanggang sa wakas ng tao, yun pa rin ang sasabihin niya. Kaya, kung makikinig ang bawat anak niya, matututo sila. Buhay ba ang Diyos? At pakatandaan nyo rin po, kung papaano ang puno ay tumutubo, nagkakaugat, lumalalim. Ikaw na anak ng Ama, maaari kang magkaugat ng kabutihan na mula sa Kanya at mapalalim niya. At ikay magkaroon ng bunga tulad ng nagsasanga. Buhay ba, Ama? Kaya kung ikaw ay tuwirang kilala mo siya at kikilalanin mo pa siya, hindi ka matatapusan at di ka maubusan ng bunga niya. Kaya't ang bungang mula sa kanya ay matamis, hindi mapakla, hindi maasim, hindi mapait. Kaya't kung kikilalanin mong patuloy siya, ang naranasan mong pait, paklat, asim at pait, patatamisin niya nang dahil sa kanya ang lahat ng kabutihan at pawang kabanalan. Buhay ba, Ama? Kaya, ikaw ba'y naiba sa dating ikaw na? Iibahin ka pa niya kapag di iniwanan mo siya. Buhay ba ang Ama? Kaya,
Mapalad po kayo. Naging daan ito. Sapagkat wag naman po kayo magdaramdam sa akin, ano? Kahit malapit po kayo dun sa simbahan. Hindi ka nagsisimba. Huwag po kayo magalit kay Kunching. Sa akin ka na lang magalit. Buhay ba ang ama? Sapagkat si Kunching di ka kilala at di ka nakikita sa bawat araw. Subalit patototohanan ko sa inyo na kung minsan ang naging daan ng inyong karamdaman ay para marinig nyo ang aking ituturan. Subalit, makikinabang kaya ang lahat? Mapalad ang nakinabang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yung mga tumatandang paurong, dapat sumulong. Ano ibig sabihin paurong? Abay, dapat hanapin nyo na ang Diyos. Kilalanin nyo na ang Diyos. Hindi kung kailan kayo tumatanda, sumasama ugali nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya po kung sino nang sumasama ugali, aba, kung dati kang matampuhin, lumala pa pagtatampo mo. Konting kislot lang ng anak mo, di naalala ka't na. Eka. 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 Kaya puro eka na lang. Nabuhay na si galit, hinanakit, kumintal na sa puso, buntong hininga ang nakamit. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, napakapalad ng edad na nasa ganyan na kayong mga edad at sinuko nyo na sa ama. Sapagkat dapat nga sa edad nyo na yan, wala na kayong gawin kundi manalangin, 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 kumain, libangin, libangin, maglibang sa panalangin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lang maraming matanda na pinakikialaman pang lahat. Huwag mo nang pakialaman ang lahat-lahat. Ang pakialaman mo na lang kung paano ka maliligtas. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya, kamukat-mukat mo, tumanda ng paurong. Nang mamatay, nagpantay ang paa. Wala rin pakinabang. Kung paano nawala ang kanyang katawang lupa, pati kaluluwa niya ay napadpad sa impyerno pala. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, hindi lang sa matanda, maging sa bata-bata, at maging sa bata, at may edad-edad. Pantay lamang yan, mga mahal, sapagkat ang buhay ay di batid at walang nakababatid kung kailan. Kaya bawat araw, bata ka man, may edad ka man, matanda ka man, at hindi ka matanda, parehas lamang. Kung may lalakagtama at makikilala mo siya sa pangalang Jesus, daan ng katotohanan, liwanag ng buhay, sa iyo'y ibibigay. Patnubay mo araw-araw, Espiritong Banal. Buhay bang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. O, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila ng Ama. Walang bali ang ginagawa mo kung mabuti. Subalit kung hindi, magnilay ka, mag-isip ka, magbago ka. May tanong po ba kayo? May reklamo ba kayo? Salamat naman po kung mayroon, sa kanya kayo magreklamo. Buhay po ba ang Diyos? Hapo Kunching, nagmamadali ka yata. Para mo na sinabi, oo. Kaya, ano kapatid, kumusta? Mapalad ka, maliwanag ang isip mo. Mapalad ka, yan lang ang pinsala sa'yo. Ito nga,
Di ba dati rin di ka nagsasalita? Ah, pero, sabihin mo nga sa kanya, kapatid, lumaban ka. O, di ba? Sabihin mo, kapatid, magsasalita ka rin. Tulad ko. Oh, naiya pa siya. Buhay po ba ang Diyos? O, di ba? Ay, nako. Kung lahat ng kagalingan, ang kaparaanan ay gamot na lang, paano mapapatotohanan ang kahiwagaan? Kaya't kung minsan may kaganapan na wala mang ibinigay sa iyong karamdaman, nagising ka na lamang na ika'y magaling at wala nang nararamdaman. Patotoo ng Ama na mapakikilos ang kanyang espiritu sa di mo namamalayan bilang tao, kaya't makapagsusumigaw kang nakipagtotoo na buhay siyang Ama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa iba't ibang paraan ay binibigay niya, kaya't hanapin mo ang kaparaanan na may pagtitiwala sa Kanya, ituturo niya ang paraan at ibibigay naman sa iyo bilang anak mong nakipagtotoo. Mga minamahal, puro totoo na lang yan. Hanggang sa dulo, totoo, puro totoo. Sapagkat ang nais ng Ama, tao, makipagtotoo ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinat tanggapin. Pamigay niyo yan.
Sadyang sa gawain pong ito, araw-araw, kung magsusuri lamang po kayo, may nakikinabang na hindi nyo namamalayan. Subalit sadyang pagsalarangan ng kabanalan, ng pag-uusapan, hindi lahat ay tatanggap ang nilalang. Kaya po, mapalad po kayo na ang damdamin at isipan ninyo ay binago ng Diyos. Sapagkat, tulad din po namin, kung hindi binago ng Diyos ang isip at damdamin namin, wala pong maglilingkod din sa inyo. Totoong-totoo po, kung ang paiiralin mo ay pagkatao mo, sino po bang maglilingkod sa ganito? Sinong may gustong pinagtatawanan? Sinong may gustong hinahatulan ng kapwa niya? Sinong may gustong hinuhusgahan siya? Sinong may gustong nilalait siya sa ginagawa niya sa batid namang totoo at tama at nakikipagtotoo siya? Wala po, di ba? Ibig sabihin lamang po, hindi mo magagawang bilang isang tao. Hindi mo kayang makipagtotoo. Kaya dapat may tanggapin ka para ang gusto niyang makipagtotoo kay magawa mo dahil sa Kanya. At yan po ang pawang katotohanan. Kung hindi po ang Diyos ang siyang magtitibay sa iyong sarili, walang makatutupad sa larangan ng kabanalan. Kaya ang dakong ito po ay hindi ko kinukomersyal sapagkat hindi naman kailangan. Yung may gusto, salamat po. Yung ayaw, salamat po. Yung paparito, salamat po. Ang Diyos ang pasasalamatan ko sa tuwina. At yung mga kapwa ko na nakikikisa at patuloy na nagmimithi na makaisa sa paglilingkod kay Kristo at Ama. Yaon po ang mga taong isinusugo rin niya para mag-isang damdamin namin at makaunawa at tanggapin kami, kilalanin at paniwalaan. Kaya sa lahat ng naniniwala, tumatanggap at nagtitiwala, una sa Panginoon ang aking pasasalamat, pangalawa po sa lahat ng kapwa ko, nagtitiwala, naniniwala at tumatanggap. Sapagkat kung bilang tao, hindi po gagawin ito. Bakit po? Siguro po gagawin kung pinakikinabangan namin kayo. Ulit-ulit po na wala namang pong kataasan at kayabangan na tinatanong kayo. May binigay po ba kayo? Nagbayad po ba kayo? Kayo po ba'y nagbayad? Siguro po, kung nakikinabang kami sa inyo, takot akong mawala kayo sa akin. Dahil pinakikinabangan ko po kayo. Subalit dahil sa Diyos ako nakikinabang, takot akong siyang mawalay sa amin. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat may kaparaanan siya na kung papaano ang ginagawa mo sa kapwa mo'y walang kabayaran, ginagantihan ka ng Diyos sa ibang paraan. At salamat sa mga nagmamahal sa amin. Natuwirang, hindi rin ganang kanilang damdamin niyaon, kundi ganang kalooban din ng naghari sa amin at nangibabaw sa amin, na tinanggap namin at kami pinagtiwalaan naman. Buhay ba, Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Huwag po kayo mag-alala, may bendisyon. Kaya lang wala nang mensahe, ano? Para mabilis. Sa Panginoon, di po kami nandadaya. Kaya lang po, pag may mensahe, matagal Kaya, wala ka namang imimisahe kung wala siyang binibigay Wala nga namang hulaan mo yung kapwa mo, sinagot ka pa niya.
O, katulad mo, pag sinabing, di ka naman nagsisimba, sinungaling ka po kung ching, nagsisimba ako ah. Buhay pa ba ang Diyos? Hindi kaya magalit ka sa akin, sampalin mo ako. Hindi, pag nagsisinungaling ako, hindi ako nagsisinungaling, kaya yayakapin mo ako, di ba? Buhay ba ang Diyos? Kaya, napakabuti po ng Panginoon, ano? Kaya, matutuwa na yan si Mama Mary sa'yo. Nagawa at nagawa ako kaanak sa dambanang ito eh. Salamat sa iyo. O, paano po ba? Mayroon akong tinitingnan sa aking mga mata, hindi ko makita. Sabi ko na ba talaga naman baga. Kaya, salamat sa inyo, mga kapatid ko. Ang tanging hiling ko, kayo'y magdarasal upang matuwa diyasama nating lahat. Kapag natapos na bakasyon ninyong lahat, kasama ko kayo. Mahal ko kayo, mga kapatid ko, hindi hahayaang matukso ng iba. Laging kasama nyo, ngayon kailan pa man, walang katapusan. Pagtulong sa kapwa, nais ng Diyos Ama, at mag-akay ng kapatid ninyong mahal. Bulag nilang mata ay inyong dampian upang makakita. Liwanag ay kamtin, pusong mapagmahal, landating matuwid ay inyong matahak. Kababaan ang loob, nais ng Diyos Ama, tuwa ng puso niya. Alalaong baga, mga minamahal ko, kung gagawin niyo lang ang nasa ng Ama, kayo'y liligaya, kayo'y papayapa, kayo ay sisigla nang dahil sa Kanya. At ang bawat araw, kayo'y makakalaban, kayo'y tuturuan ng marapat sa buhay upang inyong kamtin ang katagumpayan. Huwag kayong hihiwalay sa Kanyang piling. Espiritong Banal ang sa inyo'y alay, na kailanman walang kamatayan. Kaya't ang sinumang tumanggap ay magliliwanag at magiging ganap ang kanyang galak. Sumainyong kapayapaan at kasiyahan. Buhay po ba ang Diyos? Tumayo ka, anak.
Buhay po ba ang Diyos? Sa Diyos po nagmumula ang pagkalusog ng hormones, ng mga sperm cells, ng mga immune system bodies, ng mga antibodies, ng buong katawan. Na sinasaliksik naman ng mga science kung papaano ang kaparaanan na kapag ito ay naigawad sa iyong mga gamot at tumalab sa iyong katawan, pasalamatan mo ang Diyos, una, sa buhay mo. Pangalawa lamang ang ginamit sa iyo at instrumentong nilagok mo. Kaya lamang ang nangyayari sa tao. Kung sinong nagpagaling sa kanya sa pananaw niya, salamat po Eka Apo Kunching, salamat po Eka Juan, salamat po Dr. Petro, salamat po. Hindi. Unahin mong pasalamatan ang Diyos na may kaloob sa iyo. At do'y tuwang-tuwa siya sa kanyang kagalakan. Baka hindi mo namamalayan, higit pang galak ang ipagkaloob niya. Buhay ba ang Diyos? Naku, eh alam niyo po, kung mayroon taong mapurol ang umunawa, ay, mayroon pong mapurol din sa pagtanggap. Kaya, mabuti pa yung gulok pag mapurol. Ihasa mo lang tatalin. Yung tao, paano kayang hahasain kung ayaw tumanggap ng banal na aral? Bahala nang amang pumalipit sa iyong liit. Pare kay makaunawa at buksan ang iyong diwa. Wala naman po akong sa inyo magagawa. Ako'y alipin lang. Kami alipin lang. Kami tumatamil lima lang. Kami tagasunod lang. Tulad ninyong tagasunod. Sapagkat kami ay sumusunod lamang. Kung hindi kami sumunod, wala kayo rito, wala rin kami rito. Pantay tayong wala rito. Dahil sumunod kami, nandyan kayo. Kaya ang Diyos ay purihin nating lahat. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo't halina po kayo